Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat at lalo-lalo sa ating Panginoon Jesucristo na Diyos na ating tagapagligtas. Muli po, dadako po tayo sa ating morning devotion. Ako po si Brother Johnny mula po sa Door of Faith Church, Dubai, sa pangunguna po ni Pastor Jilin at Pastor Nathan po. Muli po, bago po muna tayo magsimula, tayo po muna ay umawit yung Be With You po. Ito po. Hindi makita. Savior of my soul, I can find you through the darkness moment. Purify my peace, my comfort and my wake. I trust in you to the stormy raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it bolts my days. It leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. Precious, you're the only one for me. Nothing will never take your place, my precious Savior. Who can stand between us and me? And I live to know you. I long to bring my life in offering, like it higher, blow me deeper. I give all to be with you. Amen po. Purihin po ang ating Panginoon. Maraming salamat po sa apitin niyo po niyan. Hindi po tayo po muna yung manalangin. Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkakataon, sa privilege binigyan niyo po sa akin makapagpahayag niyo sa ita Panginoon. Dalangin ko po Panginoon na kayo po manguna sa akin Panginoon. Tago niyo po ako sa inyong ligtan upang mayahayag ko ng gusto. Kung naman po dapat kong exhort ngayon Panginoon. Dalangin ko po Panginoon sa mga mapapakamig Panginoon. May sa puso na, sa isip na at may pahayag nila sa mga tao na nakasalubungan nila sa mga bawat mensahe mo ipapahayag ko po ngayon Panginoon. Muli po mahal sa Kristo, maraming salamat sa inyo pong pinakamataas na puri po sa tawag ng Jesus namin Diyos. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Ang ating topic po ngayon ay matatagpuan po sa James chapter 3 verse 5 to 6. Amen po. Sa James po kasi nandun po lahat yung mga pete sa James chapter 2 verse 26. Ano po sinasabi doon? Faith without work is dead. Sa pamamagitan daw po ng gawa. Dito naman po sa pamamagitan ng salita. Amen po. James chapter 3 verse 5 to 6. Ganito po sinasabi. Ako na lang po babasa. Sa Tagalog po. Ganon din naman ang dila natin. Kahit na maliit na bahagi ng katawan, makakagawa ng malaking kayabangan. Isipin nyo kung gaano kalawak ang gubat na masusunog galing ng maliit na apoy. Verse 6. Ang dila ay tulad ng apoy na napakaraming kasamaan na nagmumula sa ating dila at ito ay napaparumi sa buong pagkatao natin. Katulad ng isang apoy na nanggagaling sa impyerno at sumisira sa buong buhay natin. Amen po. Purihin po ang ating Panginoon. Napakaganda po ng mensahe nito. Ang dila po, ang meaning po ng dila, ito po yung na-search ko po sa dila.
English po to. Ang dila daw po is the pleasure muscular organ the mouth of use in the tasting, licking, swallowing, and human articulate speech. Used in the reference to person, style, and manner of speaking. He was a redoubtable debater at acoustic tongue. Amen. Purihin po ang ibig sabihin, marami po palang gamit ang dila, nagagamit sa debate, sa personal man ng pagkasalita. Amen po. Para po sa akin, dila. Pasensya na po. Paumain po kami dyan. Tutulog na po kasi mga tao dito. Anak ko po kasi. Nagising. Amen po. Pero wala pong makakagala sa Panginoon. Sa gawain ng Panginoon. Amen po. Amen po. Sa verse po, James chapter 1, sinasabi dito na ang dila po kasi pwedeng makapagpahayag ng kabutihan at kasamaan. Ito sa James chapter 1. Gumagamit po ako ngayon ng electronic Bible kasi medyo madilim po. Ito po sa English. James chapter 1, 3 po. Verse 1. The better, be not be many master, knowing that shall receive the greater condemnation. For in the many things open all, if any man open not word, the same is perfect man, and able also to bridle the whole body. Yung makakasira daw po sa buong katawan natin. Amen po. Behold, we put in the horse mouth, and the obey, and in turn about the whole body. Ano ko na lang po, kasi medyo English po to, medyo malalim po. Ano ko na lang po, kasi hindi lang po kasi, pwede natin magamit sa pagtuturo daw po, yung pagtuturo ng kanyang salita. Pero hindi po natin alam, ang dila po natin kasi, mas nakapagsalita ka, nanggagaling kasi sa puso yan. Yung may kanta nga po, yan na sinasabi niya, tulak ng bibig kabig ng dibdib. Mga dati pa akong kanta yan. Hindi nyo na po siguro naabutan niya. Yun nga po, yung kung yung nasa puso natin, yun ang masasabi natin. Minsan po, nagkukunwari tayo yung makikipagplastikan na kahit galit tayo sa isang tao para makita lang na okay tayo. Minsan nakapagsalita pa rin tayo ng labag sa ating dibdib. Pero bilang isang Kristiyano, dapat po maging totoo po tayo. Kung yung nasa puso natin, sabihin natin, lalo na sa salita ng Panginoon. Yan po ba? Yun nga po, sabi nga po dito, na ang isang maliit na apoy na kaya tumupok. Kayang tumupok ng isang kagubatan. Sa isang kagubatan. Yung kaya nyo tupukin sa maliit na apoy. Yung nga lang po sa isang pagsasalita natin, minsan, tulad lang sa isang pamilya, na nagiging konting salita mo ba lang magiging natin midya ng pagkakagulo. Amen po ba? Kasi nga
yung ano yung salita natin minsan tumatanim sa ating puso. Kaya minsan pag nakapagsalita ka ng labag sa isang tao, minsan nagkakaroon kagad ng away. Ganun din po ang sinasabi sa salita ng Panginoon, na minsan sa salita natin hindi natin minsan na iniisip na nakakasakit na pala tayo ng ibang tao. Yan lalo na sa ating pamilya o sa mga kaibigan na nagiging na tinatanim nila sa kanilang dibdib. Kasi nga ang salita natin minsan makapangyarihan. Baga minsan pag binigkas mo tapos di mo alam nakakasakit na pala sa ibang tao. Ganun din po sa salita ng Panginoon. Ayan po. Yun nga yung apoy na sinasabi na to. Ito yung na sinasalarawan ng ating Panginoon. Ayan po ba? Makikita natin nga sa ito po. The Hebrew chapter 12, verse 28 to 29. Ito po ang sinasabi. Hirap po tayo ng electronic Bible. Ito sa Hebrew chapter 12, verse 28 to 29. So, whenever receiving kingdom which cannot be moved, let us have grace wherever we serve God acceptable with reverence and godly fear. For God is consuming fire. Consuming ibig sabihin, delikado po yun. Yung talagang magdidingas siya. Amen. Sa Revelation po, mas maganda. Revelation chapter 2 verse 18. Oh, 2:18. Ito, an angel judged in the Titan right. This thing saved the Son of God, who has eye like unto flame of fire, in his feet are like a fine brass. Ito po sa Tagalog. Sulat mo ito para sa anghel na nagbabantay sa iglesia sa Thyatira. Ito ang mensahe ng anak ng Diyos na ang matay nagliliyab na parang apoy at ang mga paay nagniningning ng parang pinakintab na tanso. Amen. Yun daw po yung mata ng ating Panginoon na nagliliyab, na nagkakaroon ng puot. Hindi naman po nagtatanim ng Panginoon ng puot. Baga siyempre, nagkakaroon ng ang Panginoon ng puot sa mga taong hindi nakakilala sa Kanya. Talagang hindi siya kinikilala ng Panginoon nating Diyos at tagapagligtas. Sa Jeremiah po, chapter 4. Jeremiah chapter 4 verse 4. Ayan. Ninisin niyo ang inyong mga puso sa presensya ng Panginoon, kayong mga taga-Juda, taga-Jerusalem. Dahil kung hindi ay mararanasan ninyo ang galit kung parang apoy na hindi namamatay dahil sa ginawa niyong kasamaan. Amen? Ayun ang ibig pakulugan ng Panginoon. Nalinisin ninyo ang iyong mga puso
Kasi lagi nga nakatingin ang ating Panginoon Jesucristo sa ating puso. Kasi kung ano yung laman ng ating puso, yun ang lalabas sa ating bibig. Amen po. Isang testimony nga po, yung bilang isang naglilingkod sa Panginoon. Naranasan ko po yan sa kuya ko, na isang po siya, pipit bingi. Hindi po siya nakakapagsalita, hindi rin po siya nakakadinig. Means talagang wala siyang may intindihan pag nagsasabi ka. Minsan naranasan ko po ito na sa harapan ko po yung mga kababataan niya. Talagang sinasabihan siya ng bad words po. Talagang isip ko yun ganun pala kahirap yung walang pandinig at wala kang pangunawa. Salamat sa biyaya ng Panginoon yung puot ko yun na puot na naramdaman ko yun na niloloko siya ng mga kababatan yun. Nagkaroon ng pangunawa at pagmamahal sa nakita ko kasi maliit pa ako yun Talagang pag sinabi ko sa sarili ko paglaki ko, gagantihan ko ito yung gumagawa ng sa kapatid. Kasi hindi lang sinasabi, minsan binabatukan pa yung kapatid ko na yan. Kaya yung maliit ako sa kasama ko siya, umiiyak lang siya. Kaya salamat sa biyaya ng Panginoon kasi yung puot na yun, napalitan ng pagmamahal nagmula sa kanya. Yan po, yung nakita ko sila, lumaki na ako. Yung galing ako dito sa abroad. Sinirang ko sila. Ayun, medyo may mga edad na may mga sakit na. Salamat sa biyaya ng Panginoon kasi kahit na walang hindi nakakapagsalita yung kapatid ko, hindi nakakadinig. Salamat sa Panginoon dahil hindi siya nakagawa ng mga bagay na hindi nakakalugod. Yan po ba? Kaya mapalad tayo mga kapatid. Yun nga minsan sa kapaguran, yun nga, tulad po ngayon galang sa trabaho. Hindi naka-assign nga po sa pag-exert. So, salamat sa biyaya ng Panginoon. Binigyan niya ako ng mensaheng may ipapahayag ko ngayon. Na kahit na kulang tayo sa oras, talagang kulang talaga. Pahinga mo na lang isang araw, magagamit ko pa sa pamilya mo. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon. Nandiyan siya handang humunawa at magbigay ng wisdom at kaalaman nagmumula sa Kanya. Amen po. Muli po, salamat po sa Panginoon. Sa Kanyang biyaya, tayo nakakapagpatuloy. Hindi hadlang yung kapagurang pisikal. Hindi hadlang yung wala kang time sa Kanyang pag-aaral. So, importante yun. May pahayag natin kung ano po yung nasa isip. Hindi man ganun ka-perfect yung in-exhort ko ngayon. Pero salamat sa Panginoon dahil galing po sa puso yun. Hindi po galing sa anuman po yun. Salamat po sa Diyos po ang kaparehan. Muli po, lalako na po tayo sa closing prayer. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa kabila ng kapagarang pisikal, Panginoon. Nandiyan kayo, Panginoon, nagbibigay kalakasan sa amin, Panginoon, upang may hayagin yung banal sa dapat. Maraming salamat, Panginoon, sa mga nakasama ko ngayon, Panginoon, na nakapakinig ng iyong banal sa dapat, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kanilang pagtitiyaga, Panginoon, sa kabila ng aking pag-exhort na hindi ganun ka-perfect, Panginoon. Pero maraming salamat, Panginoon. Nandiyan kayo hanggang tumulong sa akin palagi, Panginoon. Lord, dadalahin ko po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na magbigay ng magandang kahulugan sa inyo ang mga mensaheng na ipahayag ko ngayon, Panginoon. Dalahin ko po, Panginoon, sa mga nakapakinig, Panginoon, na may sa puso nila, masaisip nila at may ipahayag nila, Panginoon, sa kanilang mga nakasalumuha, Panginoon. Muli po, Maso Kristo, Diyos na maraming salamat sa inyo po ang pinakamataas sa pagpagsamba. Tangit na Jesus namin, Diyos. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Muli po, maraming salamat po sa inyo. God bless you all po.